Magandang gabi po sa lahat. Marahil siguro ay marami sa atin ay nagkaroon na ng karanasan na magkaroon ng utang, yung legal na utang. Kapag tayo po ay uutang, for example, sa bangko or kahit saang lending institution, bago ka po umutang, kailangang merong co-maker. Diba? Hindi ka pwedeng umutang na ako lang. Kailangang may co-maker na pipirma din doon sa loan application mo. Ano yung purpose ng co-maker? Kapag namatay ka na ikaw ang umutang, siya ang magbabayad ng utang mo. Kaya nga kapag pinapirma ka sa isang loan at nakita mo doon na nakasulat sa ilalim ng pipirmahan mo, co-maker, mag-isip ka muna. Tingnan mo muna yung principal borrower, kung maayos ang pangangatawan, wala ba itong sakit sa puso. Kasi baka mamaya, pag hindi niya nabayaran iyon, kung hindi man siya namamatay, hindi niya mabayaran, ikaw na co-maker ang magbabayad ng kanyang utang. Parang ganito ang iniisip ni Simon Pedro sa Mesiyas. Ang idea niya ng Mesiyas, yung Mesiyas na hinihintay ng bayan ng Israel, hindi lamang yung political na Mesiyas, yung Mesiyas na ililigtas sila mula sa pagkakaalipin sa mga Romano. Ang kanyang idea ng Mesiyas, yung Mesiyas na ipapakita ang kanyang buong kapangyarihan at kaluwalhatian sa harapan ng mga tao, but at the same time, hindi siya magbabayad at mamamatay. Hindi siya mamamatay, hindi niya babayaran ang hindi naman niya utang. Hindi siya ang magbabayad ng kanyang sarili sa hindi naman niya kasalanan. Yun po ang idea ni Simon Pedro. Kaya nga, nung sinabi niyang, ikaw ang Kristo, you are the Christ, tama na sana ang kanyang sagot. Tama na sana, pumalya lang. Pumalya lang. Dahil iba pala ang kanyang iniisip. Oo, ikaw ang Kristo. Pero yung Kristo na ililigtas ang bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa mga Romano, ikaw yung Kristo na makikita ng lahat ang buong kapangyarihan at kaluwalhatian. Oo, ikaw ang Kristo na walang pakialam sa ibang mga tao na may kasalanan at hindi mo namang ginawa. Kaya nga ang tawag sa kanya ni Jesus, ito lang yung unang, yung pagkakataon na tinawag siya ni Jesus na Satanas. Get behind me, Satan. Ang tawag niya kay Pedro, Satanas. Dahil ang paraan ng pag-iisip ni Simon Pedro ay paraan ng pag-iisip ng tao at ng mundo. At yun ay dahil sa impluwensya ng demonyo. Ganun kasi ang tinutokso sa atin ng demonyo. Kung hindi mo naman kasalanan yan, dapat maghugas kamay ka. Kapag hindi mo naman inutang ang isang ganyan, huwag kang makialam. Kailangan, lagi kang nasa taas. Hindi ka pwedeng apakan. Kailangang makikita ng lahat ng mga tao ang iyong lakas at ang iyong kapangyarihan. Yun po ang pananaw ng mundo. Nakabaliktara naman sa pananaw ni Jesus. Para kay Jesus, ang kanyang misyon dito sa lupa, hindi lamang upang iligtas ang mundo mula sa kamatayan, kundi bayaran ang utang ng tao sa pamamagitan ng mga kasalanan na ginawa nito sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay at dugo. Ang iniisip ni Simon Pedro, salvation. Pagliligtas. Ang iniisip ni Jesus, redemption. Pagtubos. Tutubusin ang tao mula sa kasalanan at sa kamatayan. At ang tawag sa ginagawa ni Jesus
unconditional love. Isang pagmamahal na hindi tinitingnan ang hitsura ng tao, ang ugali ng tao. Hindi tinitingnan kung ano ang kakayahan ng tao. Hindi tinitingnan kung ano ang makukuha mula sa kapwa-tao. Ang pagmamahal na nais ni Jesus na ituro sa kanyang mga alagad at sa atin, yung pagmamahal na walang kondisyon. Hindi kita mamahalin dahil mabait ka lang. Mamahalin kita, magkasala ka man, mawalan ka man ng bait, kalimutan mo man ako, mahal pa rin kita. At yun po ang nais ituro sa atin ni Jesus. Ang pinakaunang pumasok sa isip ko habang pinagninilayan ko ang ating ebanghelyo ngayon ay yung mga pangyayari natin during the COVID pandemic. For me, it's sure proof na tayong mga Pilipino, or I would not say Pilipino lang, tayong mga tao, merong angking kabutihan sa ating puso na if tinatawag tayo ng pagkakataon, pwede tayong maging mabuti, pwede tayong maging mabait, pwede tayong mag-alay ng ating sarili without thinking ng kabayaran or hindi iniisip ang sariling kaligtasan. Ang ating mga medical frontliners during the COVID pandemic, hindi na inisip ang pera, hindi na inisip ang personal na kaligtasan. Sa pagharap nila sa sakit, dulot ng COVID, marami na ang namamatay sa kanilang mga kasamahan, kulang na sila ng tulog at pahinga, pero nagpatuloy pa rin sa pagsisilbi sa kapwa na mas matindi ang pangangailangan at tulong at paghingi ng tulong dulot ng sakit na COVID. Malayo man sila sa kanilang mga pamilya, sinuong pa rin nila ang kadelikaduhan kahit alam nila na pwede rin silang mamatay. Dito rin po sa atin, sa Peña Francia, hindi man tayo mga medical frontliners, pero para sa akin, nakita ko rin ang spirit of voluntarism and at the same time, pag-aalay ng sarili, hindi man siguro para magkaroon ng buhay ang ibang tao, literally, pero magkaroon ng lakas ang espiritu. Dito sa atin, ang ating mga sakristan, ang ating mga lay ministers, mga mamamasan, ibang mga volunteers pa, na during the pandemic, pumunta sa ating mga pamayanan upang magdala ng katawan ni Kristo. Magdala ng katawan ni Kristo. Hindi nakakapagsimba yung mga tao, pero pinuntahan ang mga kasulok-sulukan ng ating mga pamayanan, kahit nandoon ang banta ng COVID, ng sakit, na pwede rin nilang makuha, ang iba sa kanila, matatanda na rin. Pero they volunteered themselves upang dalhin ang Diyos sa kanila. Kasama ng pagdadala kay Kristo sa kanila, ang iba sa kanila, may dalang mga pack lunch, may dalang mga grocery items, na ipinamimigay sa ating mga mahihirap na kababayan na kasamahan sa ating parokya. Para sa akin, isang napakalaking proof na hindi natin kailangang sabihin sa ating sarili na hindi ko kaya yan. Kapag tinatawag tayo ng sitwasyon, kapag kinakailangan, pwede pala tayong mag-alay ng ating sariling buhay, oras at panahon na hindi iniisip ang ating kaligtasan, na isinasantabi muna ang personal na kaligtasan upang magbigay, magdugtong ng buhay at dalhin ang Diyos sa ibang mga tao na nangangailangan ng presensya at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid,
sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay. Huwag sana tayong matulad kay Pedro. Although there are times, I would say, na tulad din tayo ni Pedro. Iniisip din natin minsan kung ano ang pananaw ng mundo. Kung ano ang kagustuhan ng tao. Pero, sana mas maraming pagkakataon na kinakalimutan natin ang ating sarili. Sana mas maraming pagkakataon na inuuna natin ang kapakanan ng ating kapwa. Sana mas marami ang pagkakataon sa ating sarili na nagbabahagi tayo ng tulong sa iba bago unahin ang ating sarili. Kailan po yung huling pagkakataon pagkatapos ng pandemya na nag-alay ka ng iyong sarili para sa iba?